hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rubaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Tumungtong na sa ikapitong araw ang paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. 2 helicopter ang namataan kaninang umaaligid sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, anong bagong sitwasyon dyan? Ruth, gumamit na rin ng mga helicopters ang Philippine National Police sa gitna ng patuloy na paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil rito may mga solar panels naman na nagtumbahan na nakatayo sa Jose Maria College sa loob ng KOJC compound. Alas 9 kaninang umaga nang namataan ang 2 helicopter ng PNP na lumipad sa ibabaw ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Sakay ng isa sa mga helicopter, si Davao Police Chief Nicolas Torre III. Ilang metro lang ang layo nila mula sa bubong ng mga gusali. At dahil sa lakas ng hangin na dulot ng mababang lipad ng mga helicopter, may mga nagbagsakang solar panel sa eskwelahan. Kaninang umaga rin nakitang may pinasok na 3 malalaking itim na kahon sa loob ng KOJC compound. Hindi dinetalye ng PNP kung ano ang laman ng mga ito. Kaya muling umalma ang mga miyembro ng KOJC. Sa gitna ng lahat ng yan, naispatan naman ang isang binatilyong nakasuot ng athletic uniform ng PNP at nakatsinelas. Sinubukang hingan ng ID ng nagvideo ang binatilyo, pero diretso lang siyang sumakay sa coaster ng PNP. Tungkol naman sa umunoy pag-laser ng mga miyembro ng KOJC sa helicopter ng PNP kahapon, iginiit ng legal counsel nilang si Attorney Israelito Torion na kailangan munang patunayan ng PNP kung mga KOJC member nga talaga ang may pakana nito. Hindi raw malabo ang mga pulis din ang gumamit nito at isinisisi lang sa kanila. Ruth, sa ngayon, nandito pa rin tayo, nakatayo sa harapan mismo ng KOJC compound at makikita mo sa aking paligid ay bantay sarado pa rin ang buong compound, labas at loob ng mga pulis. Ruth? Bril, may information ba kayo doon sa posibleng iba pang movement or operation ng mga pulis doon pa rin sa loob ng compound? Ruth, ngayong hapon lang, kanina nga pasado alauna, nang pasukin na naman ng Special Action Force ng PNP ang loob ng Kingdom dito pa rin sa KOJC compound para hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila ito nakikita. Ruth? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Bril Montalvo. Sasambahan na ng reklamong money laundering sa Department of Justice ang pinaghahanap naman na dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, sino itong maghahain ng reklamo at ano pa ang ibang update tungkol kay Alice Go? Ruth, nandito ako ngayon sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila kung saan maghahain ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Anti-Money Laundering Council ng reklamong money laundering laban kay dating Bamban Mayor Alice Go. Kasama rin sa sasampahan ng reklamo si Sheila Go at iba pa. Matatanda ang sinampahan na rin ng reklamong qualified trafficking at tax evasion si Alice Go, habang si Sheila Go naman ay nakaharap sa kasong disobedience to summons at paglabag sa Philippine Passport Act. Tinitignan naman ng DOJ na magsampa ng administrative case laban sa mga abogado ng dating alkalde at sa nagnotaryo ng kanyang counter affidavit. Yan ay kung mapatunayang hindi personal na humarap at nanumpa si Alice Go. Nanindigan naman ang abogado ng dating alkalde na si Attorney Stephen David na hindi niya alam kung nasaan ngayon si Alice Go. Pinagbabasehan lang daw niya kung ano ang sinasabi sa kanya ng dating alkalde tuwing sila ay nagkakausap. Naniniwala rin daw siya sa testimonya ni Attorney Elmer Galicia na personal niyang nakaharap si Alice Go. Ruth, aalamin pa natin ang detalye kung ano ang naging basihan ng AMLAC sa paghahain ng reklamong money laundering kay Alice Go. At iba pa, kararating lang din ng NBI at PAOK dito at kasalukuyan nga silang nagpa-file nga nitong complaint. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte.
Hanggang sa katapusan na lang ng taon ang bisa ng lisensya ng mga nagtatrabaho sa mga pogo sa bansa. Naglabas ng bagong utos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR tungkol dito. Mula sa 3 taon para sa mga Pilipinong empleyado hanggang December 31 na lang ngayong taon ang bisa ng kanilang offshore gaming employment license. Para naman sa mga dayuhan hanggang December 31 na lang o kung hanggang kailan valid ang kanilang working visa. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-ban sa lahat ng pogo sa bansa noong kanyang ikatlong SONA. Sa ibang balita, personal na bumisita sa Malacanang ang Defense Minister ng Vietnam para makipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa naganap na courtesy call, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng depensa at seguridad. Nagsagawa ng joint maritime exercise ang Philippine at Vietnamese Coast Guard simula nitong Agosto. Enero naman ang taong ito nang lagdaan ang isang Memorandum of Understanding para sa pagbuo ng Joint Coast Guard Committee at pagkakaroon ng hotline communication sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Handa raw ang China na ayusin ang gusot sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea pero mayroon daw hangganan. Sa bagong pahayag ng Chinese Defense Ministry, bukas raw sila sa pakikipagdialogo at konsultasyon pero limitado lang ang kanilang pasensya. Simula raw August 19, makailang ulit nagpadala ng maritime vessels ang Pilipinas sa Escoda Shoal. Noong linggo pinalibutan, binangga at binugahan ng tubig ng mga barko ng China ang resupply vessels ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Inaangkin yan ng China pero nanindigan ang Philippine Coast Guard na bahagi ito ng ating exclusive economic zone alinsunod sa arbitral ruling. Kambyo tayo sa ibang balita, muntik nang makasagasa ng traffic enforcer ang isang motoristang sinita sa EDSA busway at nagpakilala pang mayor sa Bulacan. Sa kuhang ito ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, pinara ang isang asul na pickup truck na dumaan sa busway sa bahagi ng EDSA Ortigas. Hindi agad huminto ang driver at unti-unti pang umabante kahit nasa harap nito ang enforcer. Hindi rin binigay ng motorista ang lisensya at rehistro ng kanyang sasakyan kahit ilang beses itong hiningi ng enforcer. Nagsabi pa ito na kakilala niya raw si MMDA Chairman Romando Artes. Dahil sa patuloy na pagmamatigas at pagiging agresibo ng motorista, pinaalis na lang siya ng enforcer at nag-file ng report. DOTR po kami, si Secretary Bautista po ang boss namin. Mayor Perez. Mayor Perez po ng Bulacan. Mayor Perez po kayo ha. Mayor Perez. Sige po madam. Ayon sa SAIC, natukoy na nga po ang motorista at nag-issue na ng show cause order laban sa kanya. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Bakunahan kontra African Swine Fever o ASF sa Lobo, Batangas, ang bayan na may pinakamaraming kaso nito. Mismo mga tauhan ng Bureau of Animal Industry ang nagturok ng bakuna sa mga baboy. 300 million pesos ang inilaang pondo ng Department of Agriculture para sa 600,000 doses ng ASF vaccines mula Vietnam. 32 probinsya sa bansa ang apektado ng ASF virus pero tiniyak ng Department of Agriculture na ligtas kainin ng mga tinitindang baboy sa mga pamilihan sa kabila ng pagkalat ng ASF. Abiso naman sa mga motorista, taas presyo sa petrolyo ang sasalubong sa unang linggo ng Setyembre. Hanggang 45 centavos ang itataas ang presyo ng gasolina. Posible namang walang paggalaw sa presyo ng diesel pero pwede rin itong tumaas ng hanggang 20 centavos. Habang 55 centavos naman ang posibleng madagdag sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at ang pagbaba ng interest rate ng Amerika. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. 3 pulis na sangkot umano sa pangho-hold up sa isang negosyante sa Balagtas, Bulacan, arestado. Congressman Richard Gomez inulan ng batikos online matapos imungkahing buksan sa ibang sasakyan ng EDSA busway kapag matindi ang traffic. At Andrea Brillantes nakakwentuhan ng News 5 bago ang finale ng High Street mamaya.
Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.